Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ito ay bilang karugtong sa ating unang natalakay patungkol sa pamamaraan ng isang Muslim. At ang unang natalakay natin, iyon ay ang pananampalataya kay Allah. At ganun din, naniniwala ang mga Muslim sa pagkadiyos ni Allah sa lahat ng nauna at nahuli na mga nilikha, at na walang totoong Diyos kundi Siya at walang sinasambang karapat-dapat sa pagsamba bukod sa Kanya. Sinabi niya sa banal na Quran, chapter 3, verse number 18, sumaksi si Allah na walang Diyos kundi Siya, at gayon din ang mga anghel, ang mga malaika, at ang mga may kaalaman. Itinataguyod niya ang katarungan. Walang Diyos kundi Siya, ang makapangyarihan, ang marunong. Sinabi pa niya sa banal na Quran, sa chapter 2, verse 163, ang Diyos ninyo ay isang Diyos. Walang Diyos kundi Siya, ang pinaka naaawa, ang maawain. Ang ilan sa mga patunay sa pag-iisa ni Allah sa pagkadiyos ay ang pagpapabatid ng mga sugo niya alayhimussalam, at ang kanilang pag-aanyaya sa kanilang mga tao sa pagsamba sa Kanya lamang. Tunay na si Noe, ayon sa nasasaad sa Quran, ay nagsabi sa chapter 7 verse 59, O mga kalibig ko, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong Diyos bukod pa sa Kanya. Gayon din ang sinabi ni Hud, Salih at Shuaib, O mga kalibig ko, sambahin ninyo si Allah na wala na kayong Diyos bukod pa sa Kanya. Nagsabi pa si Allah sa banal na Quran, chapter 16 verse 36, talagang nagsugo kami sa bawat kalipunan o bawat nasyon ng sugo na nagsasabi, sambahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang tagut. Ibig sabihin ng tagut ay Diyos-Diyosan o sinumang nalulugod na sambahin Siya. Sinabi noon ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, kapag hihiling ka at humiling kay Allah, at kapag magpapatulong ka ay magpatulong ka kay Allah. Nagsabi pa siya, tunay na hindi magpapasaklolo sa akin, magpapasaklolo lamang kay Allah. Iniulat ito ni At-Tabarani. Nagsabi pa siya, ang sinumang nanunumpa sa iba pa kay Allah ay nakagawa na ng shirk o pagtatambal sa Allah. Iniulat ito ni At-Tirmidhi. Nagsabi pa siya, tunay na ang mga orasyon, ang mga agimat, at ang mga panggagayuma ay shirk o pagtatambal. Iniulat ito ni Ahmad ibn Hanbal at Abu Dawud. Ang isang Muslim ay naniniwala rin sa taglay ni Allah na napakagandang mga pangalan at napakataas na mga katangian, at hindi ito nagtatambal sa iba pa sa Kanya sa mga pangalan at mga katangian na iyon. Hindi nito binibigyang pakahulugan ang mga iyon, hindi ito inaalisan ng kahulugan ang mga iyon, at hindi nito iniwawangis ang mga iyon sa mga katangian ng mga nilikha. Kinikilala lamang niya ang mga pangalan at ang mga katangian na kinilala ni Allah na taglay ng sarili niya at kinilala ng sugo niya na taglay niya. At ikinakaila nito na taglay niya ang anumang kapintasan o kakulangan
na ikinaila niya na taglay ng sarili niya at ikinaila ng sugo ni Allah na taglay niya. Nagsabi siya sa banal na Quran, chapter 7 verse 180, taglay ni Allah ang napakagandang mga pangalan. Kaya dumalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito. Hayaan ninyo ang mga nagkakaila sa mga pangalan niya. Gagantihan sila sa anumang ginagawa nila noon. Ang sabi pa niya sa chapter 17, verse 110, sabihin mo, dumalangin kayo kay Allah o dumalangin kayo sa puspos ng awa sa alinman sa mga pangalan niya. Kayo dumalangin ay maari sapagkat taglay niya ang napakagandang mga pangalan. At ilan din sa mga patunay ay ang ipinabatid ng sugo niya sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga taalay na katangian ni Allah. Gaya ng sabi niya, tatawa si Allah sa dalawang lalaki na ang isa sa kanilang dalawa ay pumatay sa isa pa na kapwa silang dalawa ipapasok sa paraiso. Ang hadith na ito ay napagkaisahan sa katumpakan o muttafaqun alayh. Ang sabi pa ng sugo sallallahu alaihi wasallam, hindi titigil ang impyerno na tinatapunan habang ito ay nagsasabi, may karagdagan pa ba hanggang sa ilagay ng Panginoon ng karangalan doon ang paa niya, kaya magsisiksikan ang isa't isa at sasabihin na nito na tama na. Sinabi pa niya, hahawakan ni Allah ang daigdig sa araw ng pagkabuhay at tutupiin niya ang langit sa pamamagitan ng kanyang kamay niya. At pagkatapos ay magsasabi siya, ako ang hari, nasaan na ang mga hari ng daigdig? Isinalaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Ang isang Muslim, kapag naniniwala ito sa mga katangian ni Allah at inilarawan niya si Allah sa pamamagitan ng mga katangian niya, ay hindi maniniwala kailanman at hindi sasagi sa isipan nito na ang kamay ni Allah, halimbawa, ay nakawawangis ng kamay ng isang nilikha sa anumang kahulugan ng mga pagpapakahulugan sa salitang kamay, bukod pa sa pagkakatulad lamang sa katawagan. Nagsabi si Allah sa banal na Quran, chapter 42, verse 11, walang anumang katulad sa Kanya, at Siya ay ang nakaririnig, ang nakakikita.